Pangulo bumisita sa Westcom Palawan. Bagong barko ng China pinakawalan na. Aba, may bagong barko pa ha. Gumawa pa ng bunkers. Uy, bunkers gumawa pa sila. So etong videong panonoorin natin mga kapatid ay mula kay John Reps. Yan, nakalagay din po ang link sa ibaba. Ito yung kanyang larawan. Huwag niyong kakalimutan din mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at mga nanonood sa atin. Sa lahat ng mga bago pa lamang dito, baka hindi ka pa nakapag-subscribe, no? Huwag mo kakalimutan, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong video reaction na katulad ng ganito sa iba't ibang mga balita, issue at topic na pinag-uusapan sa mundo ng internet. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sa mga nakalipas nating video ay puro puwersang Pilipinas at mga kaalyadong bansa nito ang mga tampok natin. Kaya ngayon naman ay aalamin naman natin ang mga galaw naman ng China dahil pinakawalan na ng China ang bago nitong barkong pangdigma. Bukod sa barko ay may itinayo pa itong mga bunker at mga underground facility. Naalala ko bigla yung barkong pandigma natin, yung gray ship natin. No, yung reaction video natin kahapon. Na kung titingnan mo parang pan-display lang siya. No? Medyo na-dismaya lang tayo mga tol doon sa sinabi nung tagapagsalita ng AFP, 'di ba? General. Kasi pwede naman daw pala gamitin 'yon sa resupply mission. Yun nga lang daw ang ginagamit natin maliliit na bangka dahil baka daw tumaas ang tensyon. So kapag maliit na bangka wala bang tensyon? 'Di ba meron pa rin naman, hinaharang nga tayo eh. 'Di ba? Binobomba nga ng water cannon 'yun, hindi pa tension 'yun. 'Di ba? So ano gagawin ng mga gray ship diyan? Wala lang, display lang, 'di ba? Nakabantay pero malayo daw kasi baka tumaas daw ang tension. Eh kung ganoon, edi wag na tayong bumili ng gray ship, di rin naman pala natin gagamitin 'di ba? Wag na tayong bumili ng mga barkong pandigma. Damihan na lang natin yung mga bangkang maliliit natin. Yun lang naman pala gagamitin natin, 'di ba? So tuloy natin 'to. Mensahe naman ang Pangulo sa pagbisita nito sa Palawan kanina, kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Simulan na natin. Ang Dalian Shipbuilding Industry Company ay naglunsad ng isa pang Type 052DL class destroyer na naganap noong August 30, 2023. Ang bagong destroyer ay ang penultimate ng 10 Type 052DL class na barko para sa Chinese People's Liberation Army Navy. Ito ay may kabuuang displacement na 7,500 tons at nilagyan ng 64-cell vertical launch system. At ito ang isa sa pinakamalaki sa mundo at typical na mga barkong pangdigma ng China. Isa sa pinakamalaki sa mundo at sila rin mismo ang gumagawa mga tol, no? Hindi nila binibili kundi ginagawa nila mismo. Ang vertical launching system nito ay maaaring maglunsad ng iba't ibang uri ng mga missiles. Kabilang dito ang YJ-21 ballistic anti-ship missiles na may hypersonic maneuvering warhead. Gaya ng dati, iniuri ang impormasyon tungkol sa sandata ng China. Ang missiles nito ay pinaniniwala ang may saklaw na 1,500 na kilometro at bilis na Mach 9 o 3.1 kilometers per second. Ang 64-cell vertical launching system nito ay idinisenyo din para sa HQ-9 long-range anti-aircraft missiles at CG-10 cruise missiles. Ang mga hinaharap na pagbabago sa Type 052DL class destroyer ay inaasahang magbibigay sa mga barko ng HQ-26 long-range surface-to-air missiles. Bukod pa dyan, ang iba pang arsenal ng destroyers na ito ay may kasamang 130mm cannon, Type 1130 close-end weapon system, torpedo launcher, HQ-10 short-range anti-aircraft missile system. Lakas. At maaari itong magdala ng C-9C o Ka-28 helicopter. Lakas, no? Lakas. Kakakabahan yung mga natin dyan, mga kasundaluhan natin dyan. Kaya nating tapatan yan, tiwala lang, sabi nga ni Manny Pacquiao. Kaya, malalakas loob natin eh.
Sa kabila niyan, ilang araw matapos maglabas ang China ng bago nilang mapa, ay nakita sa satellite image na pinaparami ng China ang pagtatayo ng mga reinforced personal bunker at mga underground facility sa Aksai Chin. Ayon sa ulat ng Hindustan Times, Naghahanda ang mga talaga. satellite image ay nagpapakita na ang konstruksyon ay ginagawa sa rehiyon ng Aksai Chin, sa lugar na pinagtatalunan ng China at India. 70 kilometers lamang ang layo nito mula sa line of control o yung pinaka-border kung saan nagbabantay ang mga sundalo ng India at China. Biruin mo to, napakalaki ng bansang China, no? Mas malaki pa sa bansang India. Tapos yung pinagtatalunan nilang teritoryo, tinatayuan na ng China, no? Agresibo talaga sila, mga tol. At take note, itong India, kasama nila yan sa BRICS. Diba? Alliance nila yan. Tama nga ang sinabi ni Senator J.V. Ercito na hindi kaya ng Pilipinas ang China. Pero kung magsasama-sama ang mga bansa sa Asia, Tama. ay siguradong mas lalakas ang mga maliliit na bansa. Tama. Hindi nga tayo pumapabor sa 9-dash line na eh. 10-dash line pa. Tama. Medyo delusional na, and it's not only the Philippines who will be affected, all other countries as well, no? Ay apektado po dito sa ginawa nila panibagong 10-dash line, no? So ito ay ano na lang ng China siguro, intimidation, and they are not already iba na, talagang very aggressive na sila, and in this area of the South China Sea, West Philippine Sea, Indo-Pacific area, no? Even India na pumalag na rin po doon sa 10-dash line. So ang sa akin, sana magsama-sama na yung mga right-thinking nations, no? Those with disputes also with China. There's threat in numbers eh. Kasi admittedly, hindi natin kaya ang China. We will always be bullied. Talagang maliit na bansa tayo. They are a superpower. Kung one-on-one lang talagang hindi natin sila kaya, sabayan ng puwersa, mga tol. Napakalayo ng diferensya, mga tol. Pero kung hahayaan na lang talaga natin sila at papakita natin sa kanilang mahina tayo, takot tayo sa kanila, wala. Lalo tayong bubulihin nila. 'Di ba? Unlike bansang Indonesia, 'di ba? Kapag pumapasok ang barko ng China doon sa kanilang katubigan, isang warning lang daw, 'di ba? Pag hindi umalis ang bangka mo, lubog ka. O yung mga ganong mga tipo, mga tol, wala rin naman silang magawa 'di ba? Hindi naman sila pwede magsimula ng gulo doon dahil sila naman talaga nangungunang pumapasok sa katubigan. Dito, mga tol, hindi na pinagtatalunan tong katubigan na to Napanalunan na natin to atin to Napawalang bisa na yung claim nila So kung ano man yung gawin natin dito, karapatan natin yan, makakakuha tayo ng suporte. Talagang kailangan lang natin huwag matakot, mga tol. Ano sa tingin ninyo? Kaya ginagamit natin mga bangkang maliliit kasi natatakot tayo sa China na baka magkaroon ng standoff, di ba? Natatakot tayo na baka tumaas daw ang tension kaya mga maliliit na bangka lang ang ginagamit natin. Anong resulta? Yun, binobomba ng water cannon. Imagine mo, kung ano yan, kung gray ship yan, hindi nila pwedeng bombahin ng water cannon yan. At hindi rin nila pwedeng atakihin yan dahil nagsisimula sila ng gulo sa teritoryong hindi naman kanila. At alam yan ng international law, alam yan ng international na batas, hindi kanila yung teritoryong yun. Kaya pag nagsimula sila ng gulo, parang tinawag na rin nila yung Amerika o pagkakataon nyo na matagal na kayong buwisit sa akin. Kasi nga di ba meron tayong mutual treaty. Alam din nila yan, mga tol, na pag inatake nila tayo, automatic kalaban na agad nila ang Amerika dyan. Gulo na yan. Iniiwasan din nila yan, mga tol. Kaya dapat wag na tayong matakot dun Di ba? Ipakita natin, tinitindigan natin to at amin yan, di ba? At siguro malaking chance natin kung we will have Fortune Alliance with other countries, lalo na sa mga merong dispute ang China at yung sa mga right-thinking nations, yung mga allies natin, United States, Japan, Australia, and even South Korea. Tapos yung mga may dispute, Malaysia, Indonesia, Vietnam, and now India. Dapat siguro buklod-buklod ang mga bansang. Samantala, tumungo naman si Pangulong Marcos Jr. sa Palawan ngayong araw para sa isang talk to troops of the EFP Western Command at ito ang ilan sa kanyang mga sinabi. Comparison doon sa mga ibang nakakatagpo natin doon sa West Philippine Sea ay kahit na maliit lang ang naihaharap natin na puwersa,
ay maganda naman ang nagiging resulta dahil kahit papano ay nagagawa natin ng nagiging maliwanag hindi lamang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo na tayo ay hindi tayo papayag na basta't kukunin sa atin ang teritoryo ng Pilipinas. Mr. President, anong puwersang sinasabi mong naiaharap natin? Yung maliit na barko, maliit na bangka? ayaw nga gamitin ng mga sundalo yung gray ship dahil baka daw magkaroon ng tension eh. Mr. President, So keep up the good work. Congratulations for the achievements that you have made already in terms of holding the line. And we, for our part, andito kami upang tulungan kayong lahat. At yan muna ang mga bagong balita. okay. So ano masasabi ninyo dito sa videong napanood natin? Balikan natin yung sinabi ni Mr. President, PBBM. Sabi niya kahit maliit lang daw ang puwersang naiaharap natin, ay ipinapakita natin sa buong mundo na tinitindigan natin na atin to at hindi natin to, hindi tayo papayag na makuha to ni Numan dahil atin to. Yun nga lang mga tol, kasi ang puwersang ipinapakita rito yung mga maliliit na bangka, doon nagdadala ng supply doon sa Ayungin. Doon muna, huwag muna tayo lumayo sa Scarborough, huwag muna tayo lumayo sa Spratly. Dito muna tayo mga tol kasi dito talaga madalas nagkakaroon ng tensyon. Dito nagkakaroon ng habulan, harangan dito sa may Ayungin Shoal mga kapatid. Anong puwersa yung ipinapakita natin dyan? Diba? Yung ating mga CCG at saka yung maliit na bangka ng AFP mga kapatid, no? So yun yung puwersa na ipinapakita natin at pinapatunayan natin dahil dun sa maliit na bangkang yun na hindi natin ipapamigay itong Ayungin Shoal, no? Ano sa tingin nyo doon mga tol? Anong masasabi ninyo? Pwede naman daw pala gamitin yung gray ship natin para mas lalong maipakita, di ba, na ready tayo, hindi natin ipapamigay ito, tinitindigan natin to. Kaso hindi baka daw kasi magkaroon ng tension kaya wag na lang daw. Ready ba talaga? Alright no, so comment kayo sa baba mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.